tatlong klase ng pakikipaglaban kabahaw. So, una-una, close range. Pangalawa, medium range. So, ang pangatlo, long range. Yan. So, hindi mo na siya abot. Sobrang layo ng pagit ng kabahaw. So, anong kailangan natin gawin? Dito kasi sa close range kabahaw, dito yung mga nangyayaring mga disarming, kasi abot mo yung kamay niya, di ba? Abot rin yung kamay mo. So, medyo resist ng kabahaw. So, ganun pa rin kabahaw. Abot mo siya, pwede ka rin mag-disarm, pwede ka rin mag-disarm, pwede ka rin mag-strike. So, mas malapit siya. So, doon naman sa long range kabahaw, ito yung kalimitan nangyayari sa mga blade concept, nangyayari sa mga race tournament, lalo sa mga puntusan, sa padded matches kabahaw. Puntusan po yan. Mangyayari, kahit makatama ka ng shoulder strike, kung naunahan ka naman, wala rin kwenta kasi kung ang laro din talaga, puntusan. Kung sino yung naunang tumama, yun yung langin na puntos. Ano nga ba kung pwede natin gawin exercises pagdating dyan? Ito yung unang-unang exercises ng kabahaw. Kaling dito, hindi mo siya abot, di ba? I-forward mo tong kanang paa yung nasa harapan mo. Ayan. Nakapiting position ka. So, hindi mo siya abot, di ba? Sobrang layo. Siguro mga 14 inches pa yung pagitan bago mo yung kalaban mo. So, ang gagawin mo kabahaw, bibin mo tong tuhod mo, kapunta ron sa kanya. Okay, di ba? Normal position tayo. So, pag bilin ko to kabahaw, ayan, abot ko na siya, di ba? Abot. Ayan. Abot. 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 Diba? So, yun yung dapat mong practicein. So, galing dito sa malayong na to, galing dito sa malayo na to, sibibin mo to paharap yung tuhod mo, i-extend mo yung katawan mo, hit. Extend yung katawan, hit. Extend yung katawan, hit. Diba? So, madali lang sa tingnan, pero pag ginawa nyo, mahirap. Kasi ang dapat yung aralin una, ito, at saka yung distansya mo. Eh, pag hindi mo kabisado yung distance, diba? Matatamaan ka, matatamaan. 1, balik. 2, balik. 3, balik. 4, balik. 5, balik. 6, balik. 7, balik. 8, balik. 9, balik. 10, balik. 11, balik. 12, balik. Diba? Pag ginawa nyo yan, dibaling dahan-dahan, mas maganda. Para maramdaman nyo yung ano kung meron yung exercises na yun. So dito talaga yan, natatamaan. Yun yung basic natin. So ang pangalawa kabahaw, dun tayo sa targeting. Okay? So sa tournament kasi kabahaw, kailangan itong stick na to, padded stick, pantay lang yung ano mo dyan, di ba? Hindi kagaya dun sa live stick tournament na mayroong ganito natitira, di ba? Sa padded, kailangan gagamitin mo tong haba, saka yung haba ng katawan mo, haba ng kamay mo, yun. Sakto lang na may mahahawakan ka. So ang pangalawa, sa targeting tayo, so dapat matuto ka at masanay kang tumarget. So gagawa kayo ng pwedeng mineral, lagyan nyo kalahating tubig, tapos sabit nyo sa puno, diba? Tapos i-apaw, ihahag siya na ganon, diba? So pwede nyo targetin yun. Pag wala naman kayo ganito, pwedeng kahoy lang na nakaganyan, itali nyo, yun yung tatargetin nyo, yung dulo nito. Yung dulo nito kabahaw yan, diba? Kasi yung mabilis na pang-strike at puntusan, di ba? So, okay. Gagawa tayo ng tatlong strike. Yung pinakamabilis magamit. Diagonal. 1. Di ba? Target siya, di ba? Gusto ka. Yan. Yan, di ba? Yan. Di ba? So, yun. Dapat matuto kang tumarget. Kasi kahit gumagalaw yung kalaban, unang-unang kabahaw, pinakamalapit kong tatargetin yung kamay niya, diba? Kamay. Kasi kung katawan, medyo malayo siya, diba? At saka man nakadepende sa itong kamay niya.
Nakadipinsa lagi yan. Ngayon na yan, pwede ka bang tamaan dyan. Ika. Diba? Habang ginagawa niya yan, unti-unti nyo i-develop yung exercises natin. Hit, thrust, hit, thrust, hit, thrust. So hindi lang dapat isang kabaho i-strike nyo. Kasi pagkakataon na pag hit mo, nakailag siya, diba? Ka-counter yan automatic. So anong gagawin natin dyan? So yun yung pag-aaralan nyo. So, pwede kayong umi-strike ng isa, pag hindi tumama, diba? May ano kayo, may secondary attack kayo. Yun ang napaka-importante ng kabahaw. Ngayon, pag tumira ka kabahaw, hindi kailangan malakas. Ang kailangan doon mabilis, diba? Mabilis lang, hindi kasi pag malakas yan, mahihirapan kang ibalik ka agad yan. Sulugi ka. Pero pag hinit mo siya ng isa, malakas yung strike mo, nakailag siya, mahirapan ka ibalik agad to, so matatamaan ka agad yan, diba? Pero kung i-strike mo yung saktuhan lang, sakto lang nalalapat sa kanya, diba? Mas maganda. May strike ka, hindi tumama, kumounter siya, yan. So yun yung pangalawa. Okay. Strike, hindi tumama, target. So, assuming na ito yung kamay niya, ito yung ka-counter. Ito yung unang tatargetin mo, tapos ito yung ka-counter, yung tatargetin mo. Tumama, counter. Hindi tumama, counter. So, dapat, hindi lang ito yung step nyo. Ito yung line of attack, center line niya, kalaban mo. So, dito kang unang magpapractice. Diba? Ang next kabahaw, matuto kang gumamit ng faking hakbang. Okay? Kapain na mo siya. Galing dito, papasok ka. Pag kumagat yan, sunod ka pupunta. Ulit. Fake. Kumagat. So dito ka pupunta. Kasi ang atake niyan, pag counter niyan, pag gano'n mo, i-strike yan. Diba? Wave ka lang. So ulit. Fake, kumagat. Fake, kumagat ulit. 1, 2, 3. Yun yung pinakamabilis na strike. Pinakamadali. Kaya nakadepende sa inyo kung ano yung nakasanayan yung strike. Yun ang gamitin nyo. Okay. Hindi tumama, hindi tumama. Down. Diba? So pag ginawa nyo yan, kailangan sa una pa lang, hindi tumama. Mag-withdraw ka na kaagad, atake yan eh. Diba? Habang nag-withdraw ka, naka-strike ka na isa, sunod mo pa na isa. Okay, gawin natin. Pak, pak. Diba? Pak, 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 pak. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. So yun yun.